Dagdag pa rito ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure. An untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko
ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang Sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems laws against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DSUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon,
halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tindero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan. Huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan. Ngayon na nasa merkado, ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin ang balita sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa bangko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan. Kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus. At ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa nating bagong Pilipinas Servisyo Fair nitong Marso. Mahigit 1,200 senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalong maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings.
At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechVoc o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechVoc. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanapbuhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magnegosyo. Inahahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippine Innovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan, dala ng karahasan at kapabayaan, ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak
ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas.